guys, good morning. Namalengke si Asis ng maaga kasi wala kaming ulam. Wala kaming stock. So, kalabasa na, bata pang kalabasa. This one young. What it will be? Dancing? It should be the color orange, Papa. You should put Oy. in there. Don't put this one in the fridge. Ito yung saguso na naman ang rayusag. Masarap ang rayusag ng may sardinas. Ay, dami kong cravings. Grabe. Hindi ko nakakain. And, syempre, sitaw, sayote, patatas, ang walang katapusang patatas. Look, you didn't choose it properly. Oh, it's broken. And, ang walang katapusang kamatis. At habang naglilinis kami kanina dyan sa harap ng bahay, nagtalbos ako ng alukbati. So, ito yung pinamalengke ni Asis. Sabi pala nung anak ko, Mami, when is Halloween? Kasi gusto niya daw bumili ng pumpkin at lalagyan niya ng mataba. Kung anong tinatanong Halloween, Christmas, kung sa Christmas ba makikita daw niya si Santa Claus. Sabi ko, anong wish mo sa Christmas? Ang dami niyang wish. Sabi ko, isa lang. Kasi marami ding bibigyan si Santa Claus na ng mga bata. Sabi niya, kung makikita daw niya, gusto niya sa Christmas, may snow. Sabi ko, walang snow dito sa atin. Sabi ko, kailangan natin pumunta ng Kathmandu kung gusto makakita ng snow. Papa, this one broken. Hindi marunong mamalengke si Asis. Oh. Basta lang siya dampot, hindi niya tinitingnan maigi. Tatamad kasi ako pumunta ng parsa, guys. Uy, masakit yung balakang ko ba? So, yan yung pinamalengke. How much all of this? 500. See, ang mahal ng gulay ngayon. Mahal ng gulay ngayon. Hindi kasi siya season pa. Pero once na nag-season, mumura na naman ang mga gulay. So, yan. And kakain tayo, guys. Kain tayo guys, agahan namin, ang ulam namin ay sinigang, kasi di ba may mga talong dyan, so kinuha ni Asis, tapos nakabili siya nung maliit na, anong tawag doon? Papa, what's that? The white one? Hala, ano ba nangyayari sa akin guys? What do you call that one? The white one? Radish! Ano ba nangyayari sa akin? Nakakalimutan ko naman. Oy, alam nyo ba, kasakit kasi ako guys, kung kailan ako naka-injection, kung kailan na-injectionan ako, alam nyo ba nagkasakit ako, may upot sipon ako, masakit ang lalamunan ko, ang dumi ng damit ko kasi napuwing ako kanina naglilinis kami dyan sa may harap, pumasok yung sweat, kaya ang dumi. Tapos yun nga, ang sakit ng buong katawan ko, ang sakit ng braso. Sabi ni Asis, baka daw sa medicine. Sabi ko, oo, sa gamot nga iyan. Sa gamot kaya ako medyo masakit ang katawan ba. So, ayan, sinigang yung ulam namin ngayon, medyo maasim-asim. Ay, ang dami kong cravings. Alam niyo, gusto ko yung fried chicken ng Jollibee. Gusto ko yung fried chicken ng Jollibee at saka yung spaghetti ng Jollibee. Ay, nako, walang Jollibee dito, kaya wala. Hanggang ganun lang. Gusto ko din ng pansit, kaya lang wala man. Hindi man makapunta si Asis sa Batini para bumili sana ng sotanghon. Doon meron eh. Okay. Pansit nga. Basta pansit. Noodles. Basta ang dami kong cravings. Di ko alam, dami kong cravings ngayon. Ang dami kong gustong kainin ngayon. It's a monster. Monster daw ako, sabi niya. Kain lang kami guys, no? Medyo malinis na ng konti dito sa harapan kasi di ba hindi ko nasikaso. Si Asis yung nag-cut, ako lang yung nagwalis-walis, pero masakit ang balakang ko. Saka masakit ang likod ko gawa ng sa gamot nga. Kaya nakahiga-higa na naman ako dyan. And tamang-tama. Ang ulam namin ay sour soup, sinigang. Nung nakaraan, tinola. Puro kami may sabaw. Tinola. Tinola boses Nepali. Kasi nga, si Asher din, kapag ganyan may mga sabaw-sabaw din si Asher, mas nakakakain din siya. Kapag may mga I was eating that sabaw-sabaw. water and rice. Kasi tinatanong namin, anong ulam mo sa school? Sabi niya, rice and water.
Kaya pagdating dito sa bahay, bumibili si Asis minsan ng manok, fried chicken niya. Tapos ketchup nga, minsan naman sinigang tinola nga ganyan. Sabi niya rice and water, sabi niya yung dal. Kasi pag nagluto sila ng dal, yung halos wala ka nang makita na dal. Puro na lang, puro sabaw kasi. Kaya sabi niya rice and water. Pero sa school kasi puro kasi siya sa school, puro gulay sila sa school. Kaya pagdating dito sa gabi, binibilhan ni Asis ng chicken. Yun yung ulam niya minsan. Ayan, kain tayo guys. And ayun na. Lalagnat ako guys. Feeling ko lalagnatin ako. Sakit ng lalamunan ko. Nung ipinagbuntis ko si Asher, never ako nakaramdam na para akong lalagnatin or never ako nakaramdam na parang yata nabigla yata ako sa injection. Simula lang naramdaman ko to kahapon kahapon ba ako nagpa-injection? Nung nakaraan nag-start itong lalamunan ko na masakit kahapon. Tapos, ayun nga. Feeling ko lalagnatin ako. Tapos inubo. Nagkaroon ako ng ubo bigla. Sinipon ako bigla. Or baka dahil din sa sobrang init. Tapos kanina umulan. Mainit, tapos biglang ulan. Baka yun din. Ganyan. Panay kain naman ako ng prutas. Apple, suntala, ito, isa na nga natira eh. Ayan o, isa nang natira. Kahapon lang yan. Ilang piraso yan kahapon? 6? Isa nang natira, ako lang kumain. And yun, may pala ako sa inyo. May chismis. May chismis ako sa inyo. Chismis talaga, Anak, will you please lower the volume, Asher? Asher, will you please lower the volume, anak ko? And don't watch this one. I do not like you to watch this one. You better watch Number Black. Change. You watch Number Black better. Don't watch that one. I don't like it. Or else, you're not gonna watch TV. Gustong-gusto niya yung Number Blacks. Gustong-gusto niya guys yung Number Blacks. Nagagaya niya minsan. Marunong na siya nung plus. Halimbawa, sasabihin ko, 1 plus 1, 2. Tapos, 2 plus 1. Sabi niya, 3. Marunong na siya. Natutunan niya lang yun sa Number Blacks. 3 plus 1, ganyan, 4. Hanggang number 10. Minsan inaano ko sa kanya yung 10 plus 1, ganon, 11. Kasi sa Number Blocks, ganon siya. Doon lang niya natutuwa ako minsan. Kaya inaano ko sa kanya kaya binibigyan ko siya ng time manood ng TV. Pero yun nga, sabi ko sa kanya, Number Blocks lang yung pwede niyang panuorin. O di kaya yung kay Miss Rachel, kasi nagbabasa din yun minsan kasi basa, sounds. Alam niyo yun? Na minsan, ang init. Ay, pinapapawisan ako. Inaanuhan ko siya na wag gumamit ng mobile. Bali, in-stop ko yung paggamit niya ng mobile. Kasi minsan, nakatutok siya na na baka masira yung mata niya. Minsan sinasabihan ko din kay Asis na kapag nagising ng maga, kasi minsan si Asher nagigising siya ng nagigising siya ng 5. Ganyan. Pupunta siya sa ama niya. Itong ama naman niya, binibigay yung cellphone. Kaya sabi ko, pag nagising ng maaga si Asher at pumunta sa'yo, sabi ko, huwag mong bibigyan ng cellphone kasi nga ayaw ko na nagse-cellphone ng maaga.
itinago ko yung, di ba may sarili siyang cellphone? Tinago ko. Sabi ko, hindi ka magse-cellphone. Sabi ko, sa TV okay, pero sa cellphone hindi. Naintindihan naman niya, kasi kagabi, nakita niya yung cellphone na nasa cabinet. Sabi niya, 5 minutes only, mommy. Sabi niya, di pinayagan ko, 5 minutes. Mamaya sabi ko, tapos na 5 minutes. Naintindihan naman niya, ibinalik naman niya yung mobile. Ngayon, nandun ulit sa may drawer namin. Ngayon, TV, sabi niya, pahinga daw muna siya. Sabi niya, 5 minutes daw manood ng TV. Sabi ko, sige. Kaya, habang nanonood nga siya, ito naman yung tatapos ko. Ayan. Pinag-isa-isa ko kasi, at least, alam ko na malinis siya, wala nang uod-uod. Uhugasan na lang yan, tapos ikakat na lang. Maghahanda ako ng maaga kasi, pagdating mamaya, madalas pa man din kapag ganitong hapon, sumasama ang pakiramdam ko. Di ko alam, sa hapon, sama-sama ng pakiramdam ko, nandyan yung kumukulo ang tiyan ko. Wala naman akong kinakain. Nakulo ang tiyan ko. Baka sa tubig din, kasi may ako ng tubig. Baka minsan nasusobrahan din ako ng tubig, kaya siguro yung tiyan ko medyo nakulo siya. Pero may time naman na okay naman. And yun na nga, yung ichichismis ko. Nag-aalala kasi ako guys sa pamangkin namin. Yung pamangkin ba ni Asis? Ang liit-liit niya guys. Alam nyo ba na 8 months na yung bata? Pero ang liit niya, sobrang payat niya. Sabi ko, parang hindi yata siya hiyang na lola yung nag-aalaga. Di ba may ganon? Kapag ang bata hindi hiyang sa nag-aalaga sa kanya. Sobrang payat kasi niya. Tapos, nung isang araw, na andito, binigyan namin siya ng biscuit na na Marie. Kasi nung pumunta kami ng supermarket, may video ako nun no, nung nag-supermarket kami. Bumili si Asher ng bumili si Asher ng isang pack na Marie. Yung 10 ito, oh. Isang pack na Marie. 5 na lang yung natira. 10 piraso yata yan. So, sabi ko, bigyan mo yung pinsan mo kapag pag-uwi natin sa bahay. So, binigyan namin ng ng biscuit. Tapos, nung isang araw, nung isang araw, kasi kahapon hindi dinala. Kasi nung nakaraan, halos araw-araw nandito yung bata pinapaalaga kasi busy sila. Nag-harvest sila ng palay doon, tapos nagpa-treasure dito sa may likod. So, walang... Okay. Pikachu, okay, walang mag-aalaga sa bata, kaya iniwan muna sa akin, di ako yung nag-aalaga ng bata. Ang payat niya, naawa ko sa bata, guys. Nag-aalala ba ako, hindi rin masigla yung bata. Sa edad niya na, na 8 buwan, wala siyang kasigla-sigla. Wala siyang ka-energy. Hindi ba kagaya ng ibang bata na kapag ganyang mataas na yung energy nila, nandiyan na yung humahalakhak na, di ba kapag tumawang bata may sounds na? Sa kanya wala siyang ka-energy. Alam nyo yung kagigising lang, tapos lantutay yung bata, ang lambot-lambot niya. Tapos yung isang araw, sabi ni Asis, na hindi man lang daw sabi niya, hindi nyo man lang pinapakain ng mga mga biscuit, ganyan ng mga prutas-prutas ba. Tapos sabi ni Ama, buti nga daw tong anak ko, sabi niya, palaging marami daw yung pagkain. Sabi niya, yung alaga nga nila, wala daw, hindi man lang daw mabilhan ng ina. Ng pagkain niya, sabi niya, kahit man lang sana saging. Kasi pag pupunta dito ng bata, lalo kapag kumakain ako ng apple, binibigyan ko ng apple yung bata, pero ginagamitan ko ng kutsara. Kinakaskas ko ganyan ng kutsara, tapos pinapakain ko sa bata. Nakain naman. Tapos, pag may saging, nagkataon na may saging, tapos napunta dito, binibigyan din namin ng saging. Kasi marunong na talaga yung bata kumain. Yung kalahating donut na kaya niya nang ubusin eh. Kasi binigyan din namin ng donut nung isang araw. Ay, kahapon. Tama, kahapon ng umaga. Nandito pala silang maglola kahapon ng umaga. Binigyan namin ng isang donut, nakain niya yung kalahati ng donut. Kaya niya na kumain. And sabi nga nung lola, hindi binibilhan ng ina.
Kaya gano'n, at saka tinitipid sa gatas. 8 buwan ang bata, ang gatas ng bata 2 ounce. 2 ounce. Yung binibigay na gatas ng bata. Kaya sabi ko, kaya payat ang bata. Hindi dahil sa hindi siya hiyang sa pag-alaga ng lola, kundi tinitipid. Tinitipid ang bata, hindi mabilhan ng mga pagkain. Sabi niya, sana yung biscuit na binigay namin nung nakaraan. Sabi niya, ayon, inang kumain. Natawa talaga ako. Kasi imbis na ipakain sa bata, itabi, na dapat ipakain sa bata, kinain daw ng ina. Ina daw ang kumain. Sabi nga niya, hindi man lang niya mabilhan ng pagkain. Sabi niya, buti pa itong isa. Sabi niya, marami siyang pagkain na nakatambak nga daw dito. Sa kabinet, may isang timba kami. Alam niyo yung timba ng ano? Alam niyo yung timba ng pintura na malaki, yung tig 20 liters. Yun yung ginamit ko na pantry namin. Doon ko nilagay lahat ng pagkain ni Asher. Mga nuts, biscuit ni Asher, marshmallow, ganun ba? Nandun lahat. Nasa may kabinet, hambak doon. Kaya sabi niya, sabi nung lola, marami daw pagkain palagi to. Kasi sa akin kasi, mas inuuna ko talaga pagkain ng anak ko kasi mayat maya siya ng hingi. Nagugutom ba siya? Mami, I'm hungry. Nung kasagsagan na hirap ako na hindi kami makapamalengke. Yung mag-open siya ng fridge, mag-open ng cabinet, wala siya makitang pagkain. Sabi niya, I'm hungry. Naawa naman ako. Lalo kapag yung pagdating niya galing school. Kasi hindi ko naman alam kung anong kinain niya sa school. Kung nagmerienda ba siya sa school. Kaya pagdating dito sa bahay, kailangan talaga may tinapay na pag uwi niya, manghingi man lang siya ng pagkain. May bibigay ako. Naawa din naman ako sa anak ko. Kaya sabi ko nga, hindi bali na hindi kami makakain. Basta yung bata makakain ba. Yan, ang payat niya guys. Nung time nga sabi ko, hindi ba ipapa-injection, hindi daw, next month daw yung schedule niya para sa vaccination ng bata. Sabi ko, siguro yung pamangkin mo Asis, sabi ko, ano lang yan, nasa 7 kilos lang. Kasi nung 4 months siya, ang kilo lang niya, nasa 3.5. 4 months yata siya nung ganyan. Ang liit. Naawa ako sa bata. Uy, lang tutay. Wala siyang kasigla-sigla kahit nandito sa bahay pag inaano. Kapag kinakausap, Sadie, ginaganyan mo, Sadie. Wala ba? Ganyan na siya. Ngiti lang. Minsan nagsasabi naman siya, Papa. Papa. Papa, siguro nangingi ng pagkain. Kasi pag nakikita niya si Asher nakahawak ng plastic, nangahablot siya ng pagkain. Gusto na rin niya talaga kumain. And guys, i-prepare ko na. So, ito yung magiging ulam namin. Huhugasan ko lang to ng maigi. Maraming tubig para, alam niyo yun. Tapos, igigisa ko lang. Lagyan ng asin, lagyan ng kunting sabaw. Yan na. Wala man. Masarap sana may sardinas. Kaya lang, ang mahal na rin ng sardinas dito, guys. Hindi na rin basta-basta ang presyo ng sardinas dito. Kasi yung isang sardinas dati nabibili lang namin 215. Ngayon nasa 250 na siya. Minsan 245. Yung maliit. Ganon na rin ang price. Mahal na rin. Kaya nga sabi ni Asis, kaysa bumili kami ng sardinas, manok na lang daw. So, ayan. And mag-start na ako. Maghuhugas na ako ng bigas. Magluluto na ako. Habang wala pa sa wisyo magawa ng homework, magluluto ako ng maaga para mamaya upo-upo na lang kami. Kasi maaga nang magdilim ngayon guys. Alas 6 pa lang madilim na dito. Hindi kagaya dati na alas 7 may araw pa. Ngayon madilim na. Mahaba na ang gabi dito sa amin. So yun lang. Ano lang muna tayo. Dal-dal-dal lang muna tayo sa harap ng camera. Pero kanina naglinis kami. Hindi ako nag-take ng video kasi nga si Asis yung nagganon, ako naman yung nagwalis-walis. And yun nga, sumakit ang aking balakang. Kaya sabi ni Asis, tama na, sunod na araw na ulit. But anyways guys, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga video, sa lahat ng mga nagko-comments, hindi ko man mabasa lahat ang mga comments nyo. Thank you so much sa inyong lahat guys. So yun lang for today. See you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.